Okay? Hello? Maganda. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. At isang opportunity po na muli ay tumayo sa harapan ninyo at magamit para sa pagbabahagi ng kanyang salita. At bago po yan ay tayo po ay manalangin. O amang Diyos na nasa langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat o God sa pagkakataon ito na pinagkaloob mo sa akin upang muli ay magamit para po sa pagpahayag ng iyong salita. Lord, itago po ako sa inyong likod ng iyong Diyos o God at nawa ang iyong banal na Espiritu ang tunay na sumama sa akin sa pagpahayag ng iyong salita at gamitin po ako, God, na bilang iyong instrumento agad na malinaw kung may pahayag ang iyong salita. At darahin ko po agad na cover o God with your peace. Every corner of this place with your presence, God, that the enemy cannot penetrate sa iyong gawain. At maraming pong salamat muli sa umagang ito na binigyan muli kayo ng kakataon pang kami ay sama-samang puri sa iyo sa Espiritu at katahanan at dalayan po namin ng Diyos na katagumpayan ng iyong gawain kung Panginoon ay pinagkaloob mo sa araw na ito at ikaw, Diyos, ang tunay na nabibigyan namin ng pinakamataas na papuri pagsampa sa umagang ito. At dalayan po agad na iyong salita tunay agad na mag-penetrate sa bawat puso ng sa umagang ito na nakikinig at maging nanonood sa FB Live agad. At Diyos ay tunay na ikaw ang tunay na may taas namin sa umagang ito hanggang sa pagkatapos ng mensahe at ang gawain sa umaga. Purihin ka, masambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Aking pong topic ngayon ay may kaugnayan sa noon. Noon at ngayon. Noon, nagkaisip ako, yung pinapanooran po namin. Bago po yan ay maligaya na po kami na kung hindi nabot po mga kabataan ngayon na kung saan ay nakikinig po ko na radyo at yun po ang kaligayahan ko. Wala po nga noon. Then, ngayon, iba na. Ito, ganun mo lang. Makapag-google ka, makakaputuan ka na. Iba ngayon di ba? Noon, yung panliligaw ng mga kabataan noon, bawal sa kalye. Nakarelate ko yung mga kaedad ko, di po ba? Kailangan pumunta ka doon sa bahay para maligaw at may kasapang harana. Wala na serenade. Ay ngayon, paliligaw, through text niya. Pag mimit na sa mall or whatever, ayun na, napakadali. At noon, napakababaw ng kaligayahan namin. Yung text, mga comics na ginupit-gupit, nakakuha sa cardboard. Ayun, tuwan-tuwa na kami noon. Kaya ngayon, iba ng iba ng mga kabataan ngayon, na games, sa mga high-tech na. At talagang binabago talaga ang panahon. Anong gusto niyo, noon o ngayon? Noon nag-middle pa ako. Ayaw ba ko tayo gani? Bago tayo sa telepono, pipila ka doon sa napakahabang para makontak mo lang yung mahal mo sa buhay. Pero ngayon, pindutin mo lang ay kita mo pa, di ba? At akin pong ibabahagi sa iyo ay karugtong po ng Ephesians 1 na pinag-aralan natin, Ephesians 2, by grace through faith. At akin po, meron po akong 4 points. Mahina? Hello? Ayan, mahina po. Sorry. Lobat na yun. Yung pong aking 4 points ay by grace through faith, verse 1 to 10, and brought near his blood, 11 to 13.
In Christ our priest, 14 to 18. In Christ our cornerstone, 19 to 22. Ito po yung oras. Okay? Okay. Buksan po, plus nga po yung Lawrence yung Ephesians 2 verse 1 to 7. Doon muna tayo. Tinanggal ko po, medyo mahirap magsalita. Ganun. Okay? And you have made alive. As for you, you were dead in your transgression and sins, in which you should live when you follow the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. And 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature object of wrath. And 4, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we are dead in transgression. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. And 7, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches in the grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Okay, dati po tayo ay doon po sa King James Version, lagay po doon dati tayo ay binuhay at ngayon ay patay na tayo. Paano po nangyari yun? Ito po, ang tinutukoy po dito yung ating spiritual. Tingnan po natin yung sinabi doon sa verse 2 para lubos natin maunawaan. Ang sabi po doon sa verse 2, in which you used to live when you followed the ways in which the world and the ruler of the kingdom. Sorry, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world. Okay, ayan. In which you used to live. Yung po live doon sa bigyan po natin yung position live. Walk doon po sa binanggit sa King James Version. Tingnan po natin ano pa ibig sabihin ng live. Live, hindi ata na po, ano po yung Lawrence? Ang sinabi po doon sa New King James Version sa live ay walk. Walk in Greek word, meandering. So, ibig pong sabihin, when we are in our old self, we don't know, hindi po natin alam yung ating patutunguhan. Yung bang sumasabay ka lang sa agos ng mundo. At sinabi po doon sa ayan. Walk in Greek word means meandering. Meander is defined as to take a winding course of wander aimlessly. Ano pong ibig sabihin ng course? Ito po yung lakad. Lakad sa mundo na kung saan kapag ay susunod ka lang sa flow ng mundo. Ganun po ako noon na kung saan ay wala pong direksyon. At kakalukot ko na ang bawat tao ay sa ngayon talagang walang direksyon ang buhay. So naunawaan po natin ang ibig sabihin po ng before walk at sinay po sa NIV, live. You are living in the pattern of this world. So dito po makita po natin na talagang ang tao ay ligaw. We are slave or under the course of the world. Kasi hindi mo naman talaga alam di ba? Yung basta kung ano susunod ka na lang. At noon ay talagang naghahanap na po ako ng katotohanan. At ako po ay talagang nag-attend din po ako sa 1 year dun sa Jesus Christ of Latter-day Saints, Mormons. 1 year. Pero hindi
hindi ko po doon talaga naunawaan kung ano ba talaga ang sinasabi sa salita ng Diyos. Then nag-attend din po ako ng charismatic prayer meeting, Catholic. Pero na-enjoy ko lang doon yung fellowship, pero yung Word of God, wala. Kasi after that, yung mga fellowship namin, iba na yung allow yung mag-inom ng mga beer. Parang parang iba. So talagang praise God at nandito ko ngayon nakaharap sa inyong katayo sa pulpito nito at nakakakilala sa Panginoon at nakita ko ang katotohanan. And verse 2, sinabi din doon na we are live according to the prince of power of the air. Who is that? That is Satan, di ba? He is behind the course of this world. Kung saan bubulungan ka niya, gawin mo yan. At ikaw naman na walang alam, gagawin mo. Kasi hindi mo alam. And before we are sons of disobedience. And we are also involved sa lust of the flesh and lust of our desire. At sinabi din po yan sa Galatians 4 verse 3, di ba? Even so, when we were children, we were in the bondage under the bondage of sin. And yung pong kasalanan, alam na po natin marahil na minana po natin yan kay Eva at na kung saan ay kinain yung mansanas at pati si Edan ay kumain din. Kaya tunay nga talagang ang lalaki sumusunod sa babae. Amen po ba? At dito po ay makita po natin na talagang tayo na dati makasalanan. Pero napakaganda po sinabi doon sa verse 4. Tingnan po natin sinabi sa verse 4. Pero, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we're dead in transgression. Ganyan po kabuti ang Panginoon, na kung saan tayo naligaw dati, ay nandoon tayo ay muling binuhay ni Kristo. At paano mangyayari yan? When we receive Jesus Christ, our personal Savior. Amen po ba? And God raised up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Di po ba? Yung pinaka-bonus natin Upo pa tayo sa kanyang kanan, kasama yung mga saints. Di po ba? Napaka-sarap pong isipin yung mga ganung bagay na kung saan iniligtas na tayo at sinib na tayo sa kanyang kapahamakan ay nandun siya na inabot tayo. In order that in coming ages, verse 7, He might show the incomparable riches of His grace. Tunay nga na napakayaman ng kanyang biyaya sa atin, expressing this kindness used us in Christ Jesus. And verse 8, sabi diyan, punta na tayo sa verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it's a gift of God, na kung saan ay, today nga, we are not deserved. Hindi po natin deserve yun, but God, sa kanyang pag-ibig sa atin, ay pinagkalob niya sa atin ang kanyang grasya. Ito ay hindi sa ating mga ginagawa na hindi natin pwedeng pagmalaki. Ganyan po yung yung po ng mga Diyos, di po ba? Na kung saan ay talagang sila po ay isa sa kuha ni Abraham, sila po ay circumcised, but then they are so very proud of themselves na kung saan ay wala na silang pwedeng hindi niya tatanggapin si Jesus Christ kasi pinagmamalaki they are the descendant of Abraham na kung saan sila ay mga tuli. Yung bang circumcised.
pero yung mga hindi tuloy, uncircumcised, ito po yung mga Hentil. And right now, tayo po ay yung mga Hentil na tinatawag. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles, yan po sinabi, by birth and called uncircumcised. Ito po sa yung sinabi, by those who call themselves the circumcision. Sino po yung tinutukoy yan? Ito po yung mga Jews. And remember, and verse 12, remember that all the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners, to the covenants of the promise without hope and without God in the world. Tayo po pala ay dating foreigners. Bagas ako ang tawag sa Tagalog, hindi ka kabilang. Pero, but now in Christ Jesus, you were once were away, have brought need by the blood of Christ. Di po ba, pag nagpunta ka sa ibang bansa, di po ba, marami mga benefits doon yung mga lalo sa mga panahon ng Romans, na kung saan ay marami tang benefits na matanggap kapag ikaw ay citizens ng Romans. Pero dito, iba na ikaw ay citizens ng heaven sa ating Panginoong Jesus, na kung saan ay marami kang matatanggap ng perks na tinatawag ng perks, benefits, di ba? Marami po tayong benefits na matatanggap sa kanyang kalangitan, doon sa kanyang kaharian. Totoo yung tubig ko, sorry. Sorry po. At medyo nako yung boses ko. For He Himself was for peace. Verse 14, who has made the two groups and are destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Ganun po yung yung panahon noon na kung saan yung Hentil at saka Diyos talagang merong barrier na kung saan mataas talaga itong mga Diyos, do marami silang alam sa laws, pero yung yung Hentil, wala, kumbaga sa kuwan sila, walang low class. At ang alam nila, nabanggit ko nga kanina, sila lang ang nakaalam ng law. For He Himself is our peace, who has made the two groups. Di po ba? Ito po yung nabanggit ko kanina na kung saan tayo po dati makasalanan at sa pamamagitan ng Kristo by the blood shed on the cross, at sa kanyang pagkapako sa krus, tayo po ay nagkaroon na ng kaugnayan sa Diyos. Because He is the way, the truth, and the life. By setting aside in His flesh the law with its command and regulation, His purpose was to create Himself one new humanity out of the two, thus making peace. Pinag-isa po yung Hentil at saka Jews. Tayo naman ay nagkaroon na po ng access sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo dahil binayaran na niya yung ating kasalanan doon sa Kalbaryo na krus. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. He came and preached peace. Sa kapanahonan po natin ngayon, tayo po ang magdadala ng mga kapayapaan. Tayo po ang magko-connect sa mga taong wala pa sa Panginoong Diyos, sapagkat nasa atin na, natanggap na natin ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. For to Him we both have access to the Father by one Spirit. Napakasarap po napakaganda po ng mensahe nito.
na kung saan meron tayong access, dati hindi tayo makalapit because of our sin. But Jesus Christ paid the penalty of sins at siya po ang ginamit upang tayo maka-access na sa Panginoong Diyos. And 19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of household. Hindi na po tayo foreigners, hindi na po tayo estranghero. But we are fellow citizens of God's people and members of His household. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Ito po yung nabanggit ni Pastor Hector kanina sa Matthew 16 verse 18, di po ba? Yung sinabi niya, keep Peter na sabi niya, and I will tell you, Peter, and on this rock, I will build my church. Tayo po yung household na kung saan ay si Kristo po yung pinaka-base. Alam niyo po sa building, sa isa structure, meron pong 4 na corner yan eh. Yun yung kapatibay sa cornerstone, yun yung nagpapatibay sa pundasyon na kung saan tayong church, tayong iglesia ay nakatayo doon sa foundation, cornerstone na kung saan ay si Jesus Christ. Kaya yung kinakanta ni Tata na si Kristo ang sandigan, di ba? Hindi magigiba. Kaya hindi magigiba tayo dahil na kay Kristo tayo. Amen po ba? And in Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Whole building. Tayo po yun, iglesia. In Him, you are being built together and become a dwelling in which God lives by His Spirit. So when we receive Jesus Christ, our personal Savior, yung dwelling, we are a temple of Holy Spirit, at siya ay nanahana sa ating buhay. Kaya nga, panatilihin natin yung ating temple sa ating buhay na kung saan hindi nagigrieve ang Holy Spirit. Bigyan ko lang emphasis yung verse 14 up to 22. Now we have come to the last chapter. Ang pag-isa ng mga Diyos and Hintil. Nagkaroon ng reconciliation sa pagitan ng dalawang panig na dati ay may hidwaan. Ganon din sa tao na balot dati ng kasalanan sa Diyos. Si Jesus Christ is our peace. He made peace by the sacrifice of Himself and came to reconcile between a regenerated man and God. He broke down the middle wall of partition, the ceremonious laws that made the great feud between them. Ito ay sa pamagitan ng kanyang katawan at dugo na kung saan ay malaya tayo makapasok sa trono ng kanyang biyaya. Makumpo natin sa Hebrews 4 verse 16. The legal ceremonies were abolished by Christ. He formed one church and believer where they had been Jews or Gentiles. He framed both. Nilagay niya sa isang picture, both them to position into one new society or body by God's people, uniting them to Himself as their common head, that being renewed by the Holy Ghost. Kaya po tayo po yung iglesia ay knitted together, pinag-isa, na sama-samang maglilingkod sa Kanya. Isa po ba tayo doon sa knitted together? Amen. Kaya napakaganda po yung senior po ni Sister Anna kanina na kung saan sabi nga the harvest
is plentiful, but the laborers are few. Sino po yon? Laborers are few. Tayo po yon. Eh, madalas din po nawabanggit ni Ate Shirley. Yan. Maganda rin po yung sinyal niya kanina na love our brethren. Kahit po sila ay hindi believers, abutin po natin sila. I-share po natin yung ibahagi po natin yung amazing love, amazing grace. Sapagkat kailangan po nila sa panahon ngayon na kung saan talagang ang mundo ngayon ay talagang kung hindi ka maingat ay pwede kang madala. Lalong-lalo po sa mga social media. Kaya maging maingat po tayo. Hindi ko po naman sinasabing masama yun. Maging maingat lang po tayo. At huwag po tayong padadala doon sa mga simboyo ng mga damdamin ng mga nagko-comment. Kasi minsan makikisaw-saw ka pa. Huwag po yun. At sa akin pong conclusion, now we are spiritually alive and born again by the Spirit of God. A spiritual birth is a new life. We no longer relate back to Adam, yung ating ama sa laman, but now we are relate back to our Lord Jesus Christ who saved us. We have been born again, a new spirit through Jesus Christ, and our spirit is alive. We have fellowship with God. We have joined back together as one body, worshiping Him in spirit and truth, our chief cornerstone in whom the whole building, the church, fitted together. My dear brothers and sisters, let us share the good news, the amazing grace, His amazing love to our loved ones, neighbors, and colleagues, so that they may be able to experience the free gifts, the salvation of Christ Jesus had been offered. At marami pong salamat sa sa maikling mensahe na aking na-share. At tunay nga na napakasarap talaga yung ikaw ay kabilang sa kanyang maging siyang citizen. At may enjoy po natin lahat ng mga benefits. Marami po tayong benefits na matatanggap sa Kanya. Hindi ko na rin po nabanggit yung ibang pero nandun na rin po yung verse 4, yung before Gentiles and Jews work under the course of the world. It's related to 1, verse 3. Verse 2, 1 to 3. At since we are God's workmanship in His new creation, new birth, designed us, prepared us, and do good works, and perseverance in holiness. Patuloy nawa ang perseverance na tayo ay maging kagamit-gamit at huwag pong sayangin natin yung mga panahon na binibigay na sa atin na matagpuan po niya tayong naglilingkod sa Kanya. At marami pong salamat at tayo po ay magwakas sa ating aking mensahe. Thank you, Father God, for your word you have revealed to us today. Help us to share your amazing love that we learn and hear this morning. Help us, O Lord God, to testify the amazing grace you have done in our lives. Help us to remain humble and faithful in everything that we do, so that the light may shine upon men through us, and your name is glorified. May we become useful vessels to bring glory to your name. Gamitin po, O God, kaming pagpapala sa bawat isa. Salamat po, O God, sa iyong mayamang bayaya. Thank you, O God, for saving us. Thank you, O God, for the salvation. Thank you, O God, for your Son, Jesus Christ, na naging daan upang kami ay makalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinag-isa mo kami, ang Iglesia, Panginoon, na sama-samang nagseserve sa iyo. At nawa, Diyos, patuloy mo kaming laging mainit sa paglilingkod sa iyo. Bagamat may mga problema, Panginoon, ang kaming
naranasan, O God. Nawa ito ay hindi maging hadlang upang kami ay hindi mag-serve sa iyo. Patibayan po kay Panginoon at bigyan lagi ng kalakasan upang mga naranasan po namin iba't ibang problema ay aming papagtagumpayan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong anak na si Jesus na kung saan ay binigyan kami ng pag-asa. At ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang ito ay aming mapagtagumpayan. Maraming pong salamat, O God, sa salita mo namin narinig at nawa ang mga salitang ito ay tunay na tumimo sa bawat puso ng mga nakikinig sa magang ito, maging sa FB Live. At ito, Panginoon, na maging challenge sa kanila, Panginoon, na ang bawat isa ay magamit para po sa kalalago ng iyong gawain at makapagdala pa ng maraming kaluluwa sa iyong harapan. Purihin ka, masambahin sa pangalan ni Jesus namin tagpagligtas. Amen.